you. Yeah, so perhaps you can sit here. Thank you very much. And, And thank you sa mga friends natin from the press who are here today. Yes. To our press, questions po from you guys. Kanina may nagtanong na. Oo nga. Gusto mo ba sundan yun? Sir? Yung pagtatanong mong yun? May follow-up question? Meron follow-up question. Okay. I'm Ivo again from Glitter.ph. Martel, kasi parang ano din sa amin, parang mala Taylor Swift. Yung album. Yung album, parang ikaw yung Taylor Swift ng Pilipinas. Pwede mo malaman kung ano yung song para kay Yves at saka ano yung song ito para kay Brian. Naku, yan ang tayo eh. Yan ang Tapos tayo. matagal, first question pa lang. Well, sir, pakinggan nyo na lang. Ayoko na i-booking kung ano pa yung mga songs yung para sa kanila. So, but I would really like you guys to have a listen to it. Kasi ako naman, when I write a song, it's really the emotions eh. Hindi lang yung tungkol sa person, but it's more on the emotions. So, sir, I hope you could listen to the songs. Tapos, text mo na lang ako kung anong feeling mo yung song. Ano pala to? Charades pala. Pinahulaan nyo pala to. Pinahulaan nyo yung song. Thank you very much for the question. Ay, eto, meron tayong question here. And, sige, nakalista. Prepared siya. Wow, thank you very much po. Ayan, i-record daw natin. Ayan, sige. Ayan. Si Miss Janice ng Bulgar. Hello po. Good afternoon. Good afternoon, Myrtle. Hi, Miss Janice. Congratulations. Thank you very much po. Kailan mo talaga naisip na gumawa ng album? Kasi in the past, di ba, more focus ka sa yung ginagawa mo, anime? Cosplay. Right? Cosplay. So, kailan yung talagang gusto mo na album naman? Actually, before naman, ako naman binibenta yung kanta. Well, dati pa naman, sinasabi ko talaga na gusto ko talaga magkaroon ng album, tapos magsulat ng songs ko. Pero siguro wala pa yung right opportunity. And dumating lang yung opportunity this January, nung ako yung mismo nagsabi, originally gusto ko talaga mag-produce ng sarili kong album. Pero nung sinabi na ng Ivory na hindi, we're very much willing na kami yung gagawa ng album for you, nagpasalamat talaga ako sa kanila for the opportunity. It started lang this January yung talks, tapos nag-start kami doing the album this last April. Oh, I see. Pero before, kumakanta ka na talaga, di ba? Yes po. Actually, dito na po ako sa gitna. Actually, bago po mag-PBB, sumasali talaga ako ng mga singing contest sa Iloilo. Pero ano yun eh, alam mo yung pag-pop, yung pataasan ng boses. Tapos naranasan ko din mag-classical, yung nagkukundiman ako. So, meron naman talaga akong musical background to begin with. Dahil sa grandparents ko and sa parents ko na almost everyone marunong talaga mag-play ng musical instrument. So, dahil din sa kanila, kaya na-inspired din ako to pursue pa rin yung music. So, aside from ukulele, anong mga piniplay mo? I play the piano, tapos I used to play the guitar, pero ngayon mas nag-focus na talaga ako sa ukulele. Dito sa album mo, ano yung mga songs na sinulat mo? All of them po. Talaga? Sige, sana papakinggan ninyo. Except lang sa I Love My Sisters. Kasi endorsement song po siya for Megasoft Sisters. So, yun lang yung track na hindi ako yung nagsulat. So, who inspired you to write Mr. Pakipon? So, Mr. Pakipon, yung inspiration ko talaga for this song naman was, well, dalawa kami nagsulat nito. It's Brian Lofo, tapos ako yung nagsulat ng the rap. Yung inspiration ko for Mr. Pakipot was yung high school na na parang Crush mo? na best friend ko siya. Tapos, sumali ako, gusto ko talaga siya, pero we never had the opportunity to tell each other yun. Pero paglabas, pumasok na ako sa PBB, paglabas ko doon niya lang sinabi, but it's too late. So parang sayang na, yun yung action story for me ng Mr. Pakipot. Parang sayang, dapat sabihin na yung nararamdaman. Sa showbiz, wala kang kakantahan ng Mr. Pakipon. Sa ngayon, wala pa. Wala pa. Yung label. Yung label, yung inspiration ko naman doon. So, lumabas ako for the first time in a while na on a date. Tapos yung guy na to, sinasabi niya sa akin na gusto niya ako. Pero pag may ibang tao na, lalayo siya, hindi niya ako Taga-showbiz ba yung guy na yan?
pamilya ba? Kapuso o kapatid? Huwag na daw ako sumagot. Sabi ni Sir Dom. Si Sir Dom na sabi sa akin, huwag mo sabihin. Baka doon parang may alam ka. Well, wag ko na, siguro po sabihin ko na lang na tao po siya. At pagkatapos nun, hindi ko na siya kinausap. Okay. So, na-turn off ka na sa kanya? Oo. Kaya ganon. Kasi uso-uso na ngayon kasi yung mga relationship talaga na walang label. Baka may girlfriend naman yun, kaya ayaw niya nang may label kayo. Hindi naman. Focused lang siya siguro. And ngayon na-realize ko kailangan din focused ka talaga. Kaya mas better nga yung mga ganon. So, wala kang relationship ngayon? Right now, wala. It's really focused on the album and on promoting the album and on the songs. Pero may mga in-entertain kang suitors? Sa ngayon, wala din. Wala din. So, ano dapat ang hinayangan ng guy na ayaw ng label? Ang dapat ang hinayangan ng isang guy na walang label ay dapat kasi when you really like someone kasi dapat i-ano mo talaga, you not only have to tell them, pero dapat you're assured with other people. So for me, kailangan, hindi man kailangan ng label, pero if you're really true sa emotions mo, you shouldn't be afraid to tell other people then. So ikaw, pag nagka-boyfriend ka, sasabihin mo sa amin yan. Sige po, pag magkaroon po ako ulit ng boyfriend, sasabihin ko po sa inyo, pero yun talaga wala. So, sayang. Okay, thank you and good luck. Thank you, Miss Janice. Thank you very much sa pagpunta. Thank you, ma'am. Ayan, sige. There you go. Next naman, we have Miss Rose Garcia from Pep Talk PH. Hi, Miss Rose. Hello, hi Nerdal. Congrats sa bagong Thank you very album. much po. And I heard na cum laude ka. Yes, for running for cum laude ako ngayon sa UP. I'm down to my last semester po. And yung grades ko ngayon is for cum laude. So yung pala yung mga ginawa mo after PBB, nag-aral ka, nag-concentrate ka sa school, ganun ba? Right after PBB naman po, up till now naman po, I'm still doing a few teleseries. Right now, nasa Super D ako. Pero every time kasi natatanggap ako ng trabaho po, sinisigurado ko na hindi siya sasagasa sa school. So pag may classes po ako, Tuesday, Thursday lang, 7 a.m. to 7 p.m. wala pong lunch break ako. Tapos MWF naman, Saturday, Sunday, nag-ano na po ako, trabaho na ulit. So it's a matter of ano lang po talaga, prioritizing, tapos planning and scheduling kung paano mo i-suspend yung mga oras. So kasi sayang din po eh. Kasi always naman sinasabi sa akin ng Star Magic na dapat meron kang fallback aside from being an artist and being an artista. So kailangan talaga meron kang other investments sa sarili mo. Okay. So ano yan? So kumbaga personal choice mo talaga na pagsabayin. Opo, personal choice ko rin with the guidance din po ng mga iba't ibang mga handlers and RM and ni Kuya Jerry Talan din po na nag-encourage talaga sa akin. Kasi nung una, after PBB, hindi muna ako nag-aral ng 1 year pero hindi ko kasi alam kung saan papunta yung career ko eh. So sabi nila sa akin, while there's days na wala kang trabaho, siguraduhin mo na mag-aral ka kasi sayang naman yung yung oras mo, tapos sayang din yung meron kang talino kung hindi mo gagamitin to improve yourself further. So Myrtle, kumbaga, happy ka naman with whatever happened sa career mo kasi pwedeng nagsasabi hindi siya ganun kabilis, since you won't, pero at least, eto nga, gagraduate ka na. So, choice mo pala to. Sobrang man. Sobrang happy ko. Kasi ako naman grateful po ako sa 4 na taon. Grateful ako na nanalo ako ng PBB. Grateful ako kung saan ako nakatayo po ngayon. Yung iba sa kanila kasi kinukompare ako sa other big winners. Like Ate Kim Chu, Ate Melay, James Reid, na kasi Kim Chu, James Reid, DJ Falcon, tapos ako na yung sunod na big winner. Parang kinukompare nila yung path. Pero sinasabi ko naman sa kanila, different yung path namin sa isa't isa. Never compare what you have with what others have. Tapos maging grateful ka lang. And every time naman na iniisip ko yun, may dumadating na projects. Kaya nagpapasalamat na rin ako sa ganun. Never naman po ako nawala talaga ng project. Parang lagi naman ako binibigyan ng ABS. So nagpapasalamat na ako sa kanila sa ganun. Okay, so ngayong mag-graduate ka na, anong mga plans mo naman? Mag-full blast ka na ba? Anong mga, ano expect namin sa'yo? Ngayon talaga, Ma'am Rose, focus ko talaga is sa album. Kasi ang
ang tagal ko talaga pinaghandaan yung bawat song. And Ate Rose. Ate Rose. Sorry. Napakaganda Miss Rose. So, focus ulit ko ngayon is really the album kasi dream come true talaga siya sa akin. Sa lahat siguro ng projects ko, ito talaga yung, for me, yung pinaka nagpapasalamat talaga ako. Kasi pinagbigyan talaga ako ni God, tapos ng Ivory, ng ABS with this. Dati pa naman si Kuya, nung nag-Your Face Sounds Familiar ako, si Sir Gary Manachal, sinasabi niya sa akin, uy, i-push mo yung pagsusulat mo, yung pag-rap mo, kasi may talent ka dyan. So, nag-antay lang ako ng proper timing talaga para magkaroon ng album. And siguro ngayon na po yun. So, sino musical influence mo sa singing at sa rap mo? Musical influences ko po sa international would really be Iggy Azalea, Nicki Minaj, tapos si Meghan Trainor. Sino una? Si Nicki Minaj, Iggy Azalea, yung kumanta ng I'm so fancy. Okay, at sa local? Sa local, si Abra. Siya talaga yung naging pinapakinggan ko everyday. Siya talaga yung idol ko when it comes to music. Sila ni Glock 9. Kaya sila talaga yung naging inspiration ko for this album. Sige. Another question lang. Dito sa lahat ng sinulat mo na kanta, Yes. anong state of mind ka o ng buhay mo na pipili mo dito sa mga pinagka mo ngayon? State of Describe mo yung mind. life. Yung life mo ngayon. O yung kung ano ka ngayon. Si may label ba? Si Love Me? Dalawa po. Heartbroken? Ngayon, which is a song na sinulat ko talaga tungkol sa, actually yung song na ngayon, sinulat ko talaga siya tungkol sa buong career ko, tungkol sa, hindi naman haters, pero sa mga people na nag-criticize sa akin na parang, ba't ka mag-rap kasi hindi ka naman rapper, hindi ka naman hip-hop, or yun yung sinasabi na sa akin. So, in-explain, parang in that song, sinabi ko yun. Tapos, in that song din, sinabi ko kung bakit ko gusto magsulat ng kanta. And sa song ko na rin yun in-explain na parang ngayon na yung panahon talaga for me to really show kung ano yung meron ako. So, it's ngayon. Tapos yung second song na would describe yung current state ko is Nasaan Ka Na. Yung song na Nasaan Ka Na, tungkol talaga siya sa mga soulmates. Habang pinapanood ko nga yung Born For You, parang nakaka-relate ako doon. Kasi it's a song na hinahanap mo, nasan ka na kaya yung person na nakalaan sa'yo? Nasaan na kaya siya sa buong mundo na ito? Parang, does he exist? Isa lang ba siya katahang isip? Or nandiyan talaga siya? He really exists, pero hindi mo pa siya nahanap. So, that song is my current state of mind. Kasi hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin, nasaan na kaya yung the perfect person para sa akin? Naku, Myrtle, maraming curious dito. yung ex mo na we all know. Ano yun? Ano yung naging part siya ng anong naging part niya sa buhay mo? Grateful ka ba doon, although it ended? Or naging lesson siya sa'yo? Paano siya? Parang sa lahat naman ng relationships, ano siya, isa sa naging, ngayon, after a year na wala na kami, pero na-realize ko talaga na nagpapasalamat ako sa kanya. Ang dami ko natutunan sa kanya when it comes to life and when it comes to love. Pero na-realize ko na even if hindi na kayo pala nag-uusap, there will always still be love there. Tapos nagpapasalamat talaga ako sa kanya for all the lessons. Kasi nung una talaga, galit na galit lang talaga ako sa kanya kasi hindi ko maintindihan. Pero ngayon, parang kung iniisip ko, nagpapasalamat ako for all the memories, for all the experiences, all the laughs na binigay niya sa akin. So ngayon, it's just really gratefulness yung masasabi ko tungkol sa kanya. So okay kayo ngayon? Friends? Masasabi mo ba friends? Ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap. We attempt to talk, pero hindi pa talaga kami nagkaroon ng time na parang usap tayo and have the perfect closure. Wala talaga ng perfect So wala pa closure. kayong closure talaga? Wala akong masasabing closure talaga. Pero ngayon, I finally moved on and I'm pretty grateful na he was a chapter of my life na-flip ko na to the next page. Nagpapasalamat naman ako sa kanya. Okay, last question. Sorry Hindi, okay lang po yun. Naka-curious din sila dito, although it's about album launch, kasi nakita namin na you are being supported by Sister. Yes. Parang they all know daw na si Maha ang endorser ng Sister. So, ikaw na ba ang bagong endorser? So, anong feeling na parang pinalitan ko ba si Maha? I
Ay, nandun si Kuya Jerry. Pinoplug nila po. Sabi ni Kuya Jerry daw, sa July 29 po yung press ko namin for Sisters. In-announce mo talaga. So, sabi ni Kuya Jerry, sa July 29 po, Miss Rose, sana magkita tayo ulit doon. In-invite ka namin officially ngayon, Miss Rose. Ay, isa pang question. Okay. So, baka daw pwedeng sumagot si Miss Eileen kung siya na ba ang officially new endorser ng statement. Ay, okay, fine. Sige, thank you, Myrtle. Thank you, Miss So, Rose. Miss Rose, alam mo na, ikaw muna hahanapin ni Myrtle sa 29. 29, Miss Rose,